Kaugnay pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, makakasama natin dito sa PRTV Studios si Attorney Mel Santamaria, dati pong Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang umaga po, Attorney Mel. Magandang umaga sa iyo, Sandro, at sa inyong tagapakinig, tagapanood. Mabuhay kayong lahat. Opo, Attorney Mel, last week, ang pinag-usapan yung release, na-release yung pera at ngayon inaasahan yung Commission on Audit. Ano po ibig sabihin nun? May corroboration ba o dito makikita kung ano yung audit na ginawa doon sa na-release na mga pera? Tama po ba? Alam mo, Sandro, dapat makita natin ang mga yugto ng hearing na to. Una, extraction. Yung nakita natin nung nakaraang linggo na tinanggal ang physical cash. Talagang mga cash sa bulto-bultong mga gym bag. Ika nga. Ngayon, makikita natin ang liquidation at disbursement. Yun ang mahalaga. Bakit natin dapat maiugnay yung dalawa? Sapagkat sa normal na transaksyon sa bangko, napakalaking pera, hindi mo kailangang i-release sa hindi electronic digital transmission o kaya wala man lamang mga paper trail, no, yung mga check. Pero ito ni-release na sako-sako. So ibig sabihin lumihis sila sa normal na proseso ng pag-transmit ng pera. At anong ibig sabihin nun? Na-cut off. Na-cut off yung monitoring audit ng bangko, pati na rin ng department ng Office of the Vice President at saka yung DepEd. So ibig sabihin, yung traceable naging untraceable. Kasi kung cash na yan, mahirap na talagang matrace. At ang makakapag-trace lang dyan ay yung mga documents of liquidation na isasubmit sa COA. Kaya ito ngayon ang makikita natin. Kasi nagkaroon ng environment na ang laki ng temptation para magkaroon ng malversation o kaya magkaroon ng mga ghost expenditure. Kaya dito natin titignan kung meron ngang nangyaring mga ganon. Pero Attorney Mel, ang tanong nga dyan, hindi ba usually kapag ikay may transaction sa gobyerno, ang inire-release ay cheque? Yun po ba rin yung ibig sabihin nung sinabi ng mga branch managers na unusual? Kasi nga, cash. Totoo yun. Nakapagtataka yun. Hindi normal yun. Meaning to say, it breached the boundaries of normal administrative banking transaction. At kung ang methodology ng pag-withdraw ay ibang-iba, there is it demands a compelling justification. Bakit ginawa iyon? Anong punto noon? Kaya ay na malaking why. Kasi ang temptation, basta't cash ang tinanggal mo, hindi na matetrace yan eh. Ayun na nga. Hindi na matetrace yan. Kaya yung temptation na kahit kumuha ka ng 1,000 doon sa sako, hindi mo na matetrace Kung yun. sino kumuha ng 1,000. Tama. Pero ang tugon naman dyan ng depensa, meron silang pinakita na pirmado na Mary Grace Piatos. Diba, Attorney? May Mary Grace Piatos. Sa tingin nyo, aapir kaya itong si Mary Grace Piatos? Kasi nga, dahil nga kakaiba yung pag-release nitong pera, aapir kaya itong si Mary Grace Piatos na pumirma doon sa dokumento, may paper trail na sa kanya daw napunta. Pagpalagay na natin na yung Mary Grace Piato ay alias lang, na merong taong tunay na kumuha pero para i-secure ang kanyang ang pagkatao, security, ay gumawa ng alias. Oo, dapat pa rin malaman kung sino yung mga taong iyon. Sapagkat hindi dapat natin i-confuse ang confidentiality sa non-accountability. Hindi porkit confidential yon, hindi mo na kailangan panagutan o hindi ibig sabihin nun non-accountable na. Kasi ang accountability, iyan ang sinasabi ng ating konstitusyon. Lahat ng mga lingkod bayan na merong pangangasiwa sa kwarta ay mananagot sa bayan sa lahat ng oras. Kaya hindi porkit sinabi mong confidential, hindi ka na accountable. Mali yun. At dagdagan ko pa, Attorney Mel, dahil nga itong may accountability pa rin kahit na gamitin itong confidential funds, hindi po ba kapag budget, kapag binabalangkas ang budget sa Kamara, pwedeng makita ng speaker, di ba? Ibinibigay ng COA sa speaker yung kung saan ginamit yung confidential funds para makita, mayroon pa ring mata na makakita na ito ay nagamit ng tama. Totoo yun, no? Kahit na confidential fund yan, kaya nga sa bawat departamento ng gobyerno, sa Congress, sa Senado, sa House of Representatives,
o sa, let's say, Department of Foreign Affairs. Meron diyang mga specific auditors na kaya kahit na confidential yan, sila talagang nakakaalam. O sige, confidential nga ito, pero tingnan natin kung saan pumunta ito. Yan ang sinasabi ko. Ang confidentiality, hindi ibig sabihin non-accountability. Meron talaga dapat mga taong nalalaman ito. At kung kailangan i-reveal kung sino itong mga taong ito na gumamit ng alias, dapat i-reveal yon. Kasi ang interest nito, usaping pera ng bayan. Oo. At hindi lang to sentimo-sentimos, ha? Ito'y milyon, bilyon. Kaya kailangan talaga na makita. At yan yung aabangan natin, Attorney Mel, dahil nga COA, Yes. yung haharap ngayong araw, at dito natin makikita kung na-check talaga nila. Tama ba, Attorney Mel? Tama, dito natin makikita yung mga notice of disallowance na sinasabi ng COA, yung mga audit observation ng audit nila, dito natin makikita. At dito natin makikita yung paper trail kung paano nilang in-examine itong mga sinasabing acknowledgement receipt, di ba? Totoo ba ito o hindi? At saka baka kanilang ipasabi na rin ang PSA kasi ang PSA merong ang custodian ng mga certificate of live birth, marriage certificate, death certificate, at lahat na ng certificate ng substantial events ng buhay natin. Kaya may totoo bang taong ganito? Dito natin makikita yan. At itong tatandaan natin, ayon sa Revised Penal Code, Article 217, na kung ang isang taong nangangasiwa ng pera ng bayan ay inutusan, i-account ang kanyang hinahawakan at hindi niya ma-account, may pagtuturing at pagpapalagay na ginamit niya sa personal use niya. So therefore, kung hindi niya ma-account yun, iyan ang ipagpapalagay o ituturing ng ebidensya. Ang ginamit mo for personal use. Nasa batas natin yan, Article 217. Pero Attorney Mel, sa tingin nyo ba, balikan ko yung pag-release dun sa pera at hinawakan ng gym bag. Kasi very unusual to, kung milyon-milyon yung wini-withdraw, usually yan, di ba may mga kausap na, kaya pwedeng interbank, yung dalawang bangko mag-uusap, i-release na lang sa kanilang pamamaraan, o kaya naman ay kukuha ng armored car. Kasi nga delikado eh. At lalo na pera ito ng taong bayan. Sa tingin niyo dapat magkaroon na ng batas para nga pagbawalan itong ganitong klaseng withdrawal ng cash? Tama talaga. Dapat magkaroon rin tayo ng batas. Pero sa normal banking transaction, kapabayaan ang hindi mo gamitin ang secure channels for disbursement, di ba? Kasi itong methodology ito, talagang pangbihira ito. Pangbihira at hindi pangkaraniwan. Lalong-lalo na, sinasabi mo, Sandro, bulto-bultong mga pera, milyon-milyon ang sangkot dito. Yun yung nakakapagtaka. Kaya yun din sana yung kita natin na hindi matapos dito sa impeachment trial, kundi yung talagang pangangalaga sa pera ng taong bayan, talagang magawa ng solusyon. At yun nga, yung paggamit ng gym bag, diba kung payroll, usually naman diretso na yan dun sa ATM na mga... So saan posibleng ginamit to? Bakit kailangan ng cash? Iyon ang methodology na ang traceable, nagiging untraceable na. Hindi ko kamukha nung gagawin mo yung digital transmission. Kahit mag-GCash ka lang nga magkakaroon tayo ng record kung papaanong nailipat yon. O kaya gagamit ka ng manager's check or cashier's check, makakaroon tayo ng record. Pero ito, wala. Cash ang kinuha, basta't cash ang kinuha mo, yung traceable magiging untraceable talaga. Alright, sige po. Marami pong salamat, Attorney Mel. Nagsisimula na. Tingnan natin kung yung mga nangyayari dyan sa plenaryo ng Senado. Kaserbisyo, manatiling nakatutok po sa inyong PRTV at sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta para sa latest kaugnay sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Tumutok din sa aming mga social media account sa YouTube, Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Zandro Ochona. Magandang umaga.